Kasi ng bayan sa OFW1, ikaw ang Magandang bida. hapon sa iyo, Doc Chiu Mandap at sa lahat ng ating kawan. Narito na naman tayo para sa isa na namang kwento ng buhay na merong tagumpay, aral at hinaing. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa mundo ng ating mga bayaning OFW. Dito lang yan sa OFW1, Kwentong OFW. At kasama ko ngayon si Ate Joyce from, saan bansa ka ate ulit? Jeddah, Saudi. Sa Saudi, Ayun. Jeddah. Yan, from Jeddah, Saudi. So, bati muna tayo ate sa lahat ng mga kababayan din natin dyan sa Jeddah, Saudi. Ate, kwento mo muna. Pakilala ka muna saglit. Ako dahil si Joyce ni Haris Adobas. Nagtatrabaho sa gitnang silangan dito sa Saudi, Jeddah. Yes, ayan. Para sa kaalaman din po ng ating mga nanonood, si Ate Joyce po ay isa rin po sa mga volunteer natin na gustong tumulong para mapakinggan ang mga hinaing ng ating mga OFW. No, Ate Joyce? Yes po. Yun. So, Ate Joyce, matanong lang kita, kwentuhan lang tayo dito. So, ano Sige yung po. ate yung nag-udyok sa'yo or ano yung naging motivation mo para, anong reason kaya ka ng ibang bansa? Para sa mga anak ko po. May ano bang, trabaho dati dito sa Pilipinas? Dati po, doon po ako sa bukuhan, yung nagpipil ng yung buko. Tapos merong juice. Company juice ng bukuhan. Saan ito, te? Sa probinsya? Sa Jensen. Sa Jensen po. Danao, no? Ano yung pangarap mo nun, te, na gusto mong maabot kaya napili mo na mga ibang bansa na lang? Nagsakripisyo po ako ng ibang bansa dahil single mom po ako, hiwalay po ako noong 2016. Kaya nag-decide po ako na mag-ibang bansa dahil wala pong suporta yung ama nila. So, Kaya paano mo paano mo hinarap na kailangan mong iiwan yung mga anak mo ngayon dito sa Pilipinas? Paano mo siya hinarap bago ka umalis? Kasi yan yung kadalasan na nagiging problema ng mga OFW, no? Masakit din sa atin na iiwan natin yung pamilya natin sa Pilipinas. Opo, masakit po talaga. Pero mas masakit po sa akin na kapag hindi po ako nag-sacrifice na mag-ibang bansa, hindi makapag-aral yung mga anak ko at siya walang makain. Oh, isa din nga yan natin sa talagang ina-advocate namin yung mabigyan ng scholarship grants yung mga OFW kasi kadalasan pumunta kayo dyan para makapag-ipon din, no ate? Opo. Ayun ate. So, syempre ate, meron ka rin naman mga tagumpay na kwento. Ngayon ate, ilang years ka na ate sa Pangatlong balik ko na po to since 2026 hanggang ngayon na taon. So, syempre, hindi kasi parating naririnig natin, ate, sa mga news, parating puro mga hinaing ng OFW or malungkot na kwento, yung mga naririnig natin. I-share mo naman, ate, yung syempre, may mga konting tagumpay ka na nakamit bilang isang OFW. Meron ding tagumpay, meron ding loss, gano'n. Baka pwede Balance bahagi lang mo, po. ate, yung mga tagumpay natin. Meron na pong nabibili paunti-unti yung para sa mga Nakakaipon na. nakakaipon kahit konti. Meron Kamusta din. naman natin yung buhay nila ngayon, ng mga anak mo ngayon dito sa Pilipinas? Okay naman po, nakabalik po kami sa mama ko. Doon po kami maliit na bahay, paunti-unti na gamit. Yun lang. Sila lang po yung dalawa sa isang compound po kami, pero andun yung tita niya. Pero sa loob ng bahay, sila lang po dalawa. Yung nagmamanage lang po ng pera ko, yung anak ko na grade 11 po.
Ang galing ah. So bata pa lang, talagang tinuturoan mo na siya na siya yung magmamanage. Opo, siya na po na yung magmamanage kasi alam ko na ano naman po, masinop naman po yung anak ko. Kung ano Ang lang galing. yung binibigay ko na budget, yun lang talaga yung inaano niya. At saka yung sa kapatid, iba yung allowance nila sa yung sa school, iba yung grocery, iba yung bigas, kuryente, Hmm. tubig. Ganun po. Ano yung Minamanage long-term na po. goal mo, ate? Parang kumbaga, okay na, babalik na ako ng Pilipinas kapag nakamit ko na to. Ang gusto ko lang po na matapos sila na mag-college. Tapos, ayun, konti, pahinga ng, mag-iipon ng pangnegosyo. Yun lang po yung gusto ko po. Yan naman karamihan, ate, yung talagang long-term goal din ng ating mga OFW. Ate Joyce, Opo. paano mo nilalabanan yung homesickness mo? Siyempre, alam ko nami-miss mo rin yung mga anak mo, yung mama mo. So ngayon, paano mo nilalabanan? Kasi yan yung kalaban ng karamihan ng OFW natin eh. Minsan po, nalulungkot, katulad dito, minsan walang ginagawa. Yung nilalaban ko yung homesick ko po, yung minsan nanonood ng YouTube, gera, television, yun minsan natutulog na lang. Yun, nilalabanan ko yun hanggang lumipas yung oras. Yun ang ginagawa ko. Mm-mm. So, kamusta naman ate yung employer mo dyan? Okay Okay na. naman po. Okay naman po. Weekly, binigyan ako ng weekly na rest day. Tapos, Mm. sahod on that time sa ATM. Hawak ko yung passport. Wala naman silang problema po. Kung ano yung una nila na ugali, yun din yung pagbalik ko po. Pangalawa ko na itong balik. Ang apat na. Oh, pero sa mga culture ate, paano ka nag-adjust? Meron bang adjustment sa kultura nila? Kasi yan din yung Wala. kailangan natin mabigyang awareness. Kasi yung iba hindi familiar, di ba? Kung Mm. paano kaya nakasanayan natin na Filipino culture. Tapos pagdating sa ibang bansa, hindi natin pwede kaagad ma-apply kung ano yung kultura natin. Kasi iba eh, di ba ate? Mm. So ano yung Ang mga sa akin naman po, naging adjustment mo yung doon? hindi naman po sa pagkain, parang wala naman dati. Nag-adjust ako, pero yung pabalik-balik na okay naman na. Hmm. Tapos ano ate yung naging paano ka ano yung nag-drive sa iyo para gusto mo maging volunteer ng OFW what? Ah, Kaya ako nag-volunteer kasi naranasan ko din to. Mm. Una, ah, minsan naawa din ako kapag may nanghingi ng tulong. Mm. Tapos, yung kumbaga, kung yung naranasan ko noon, parang maibalik ko lang sa kanila ng hingi ng tulong ba. Yun lang. Yun lang. Ano ba yung Nagtudyok sa kadalasan akin na natin naririnig natin? yung naririnig natin na bumalik sa agency, hingi ng Mm. tulong, bili ng sahod, pagod, tsaka stress, galing sa amo, ganun. Yung, kumbaga, parang naranasan ko din yan yung una. Pero ngayon, awa naman ng Diyos, hindi. Tama. So, ate, ano kayang maipapayo natin bilang isang OFW para sa lahat ng mga kababayan natin na ngayon na nahihirapan at nawawalan, marami rin na nawawalan ng pag-asa. So, maganda rin na makarinig sila na advice galing sa isang OFW din po. Sana po, lakasan niyo po yung loob niyo. Hindi niyo po kayang, lahat ng trabaho po, kailangan po na kakayanin natin. Dahil tayo lang po yung nagpapalakas ng loob sa sarili natin. Wala tayong mahingian ng tulong sarili natin. Sana yung amo natin, hayaan nyo na lang yan. Kung nagagalit, pasok sa loob, labas ang kabilang tenga. Pero pag yung trabaho natin, go lang ng go. Gawin natin yung lahat na makita ng amo na masaya sila or kahit sinisagawan ka pa, nag-go lang tayo, gawin natin yung trabaho natin. Pero hindi na rin kalimutan ate pag talagang mapang-abuso na, eh,
Ay, saglit. Ayan, yan. Okay na. Ayan, napindot mo ulit yung mute. Ayan. Ayun. Ano, Ate, mahina talaga yung nagpapasalamat kami sa inyo dahil isang napakalaking bagay nung inyong volunteer tsaka pag-guest dito dahil ang dami talaga mga OFWs na gusto rin ma-inspire, gusto nila matuto, marinig yung ibang karanasan ng ating mga OFW. Ate, ano yung plano mo pagkabalik dito sa Pilipinas? Talaga magne-negosyo na lang po tayo, no? opo, magninegosyo ko. Opo, magninegosyo na lang po, mag-ipon. So, Kumbaga yun ba? matapos lang yung college, makapag-ipon, yun lang po yung goal ko na Oo. hindi na maiiwan yung mga anak ko. Talaga. Ayan, ate. Kahit ito nagtatrabaho tayo, sinasabi nila itong nag-a-abroad, maganda yung buhay, malaki yung bahay. Sabi nila, hindi nila alam bawat OFW po hindi nakakaranas ng magandang bahay kasi hindi nila alam kung anong bawat isa-isa ng OFW, malaki ba ang bahay o hindi. Ako po, simple lang po ako, isang OFW, maliit lang yung bahay ko. Half kalakat, half simento lang po yung bahay. Sinasabi nila OFW maganda yung buhay, hindi po talaga. Hindi lahat. Hindi lahat po. Yes, so Kapag sa akin lang po, may matuluyan lang kami na bahay, okay na po sa akin kasi alam ko sa sarili ko kung ano ang responsibilidad ko sa mga anak ko. Yun, para mabuhay po kami. pero isang goal din yan natin ng aming organization na mabigyan opportunity yung mga OFW na magkaroon ng murang pabahay program. Kasi talagang yung sakripisyo nyo ng ibang bansa kayo. Tsaka yung mga remittance nyo, ate, para sa inyong kaalaman, napakalaking bagay dito sa Pilipinas. So, talagang isa kayong bagong bayani kung tuturing nga natin, di ba? Kaya naman, pipilitin namin, sisikapin namin nila Doc Chi na mabigyan kayo ng tamang, ano ba tawag to? Tamang mga batas, programa para pagka bumalik kayo dito, hindi naman nasayang yung mga inyong sakripisyo para sa inyong pamilya. Tama, di ba, Ate Joyce? Opo. Ayun. So, Ate Joyce, gusto mo bang bumati? Bati ka muna, napapanood ka nila. Bumati po ako. Bati ako sa mga anak ko at saka yung lahat ng OFW at saka advocacy po. Yeah. May mga kaibigan ka na dyan, ate. Marami na rin. Kapwa Pilipino. Hindi naman po ako lumalabas. Yung lang po yung mga lang po kaibigan sa Messenger, gano'n lang po. Hindi ka wala kayo yung parang, di ba, yung mga nagkita tayo sa social media. Unwari, every Friday, magkikita-kita sila. Hindi po ako lumalabas. Pwede naman pong lumabas, pero sa akin lang ang budget. Hindi na ako lumalabas. Save na ng pera, gano'n lang. Napakaswerte naman ng mga anak mo, ate, na talagang binubuhos mo yung buhay, lahat pagod, sakripisyo para sa kanila, no? So, yun, te. Ate Joyce, kita ulit tayo. Maraming salamat. So, sige po. Maraming salamat sa oras mo, ate. So, sana patuloy tayo, ate. Marami pa tayong tutulungan na OFW. Sige po. Kita po tayo, ate. God bless you po. Salamat po. God bless you po. Thank you. Thank you. At mga kawan, bago po tayo bumalik sa studio kasama si Dr. Chi Umandap, kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Ambassador Dato Malik Melvin Castillino sa kanyang imbitasyon na dumalo po para sa 68 na National Day ng Malaysia. Isang karangalan po para sa amin na makasama sa isang napakagandang pagdiriwang na ginanap po nung nakaraang araw sa Makati, Shangri-La. Ang inyong
pagkilala ay nagbigay inspirasyon sa aming organisasyon na OFW1 na patuloy pa pong magsilbi para sa ating mga kababayan at kababayan sa overseas. And maraming salamat po kay Tito Mel Navarro, ang butihing presidente ng PMPC sa pag-anyaya sa aming makadalo sa PMPC Star Awards. Ang pagkilala po mula sa inyong respetadong grupo sa media ay isang patunay na ang aming misyon na tulungan ang ating mga kapwa OFW ay nararating namin at nabibigyan ng halaga. Ang mga pagkilalang ito ay hindi lamang para sa akin, ngunit para po sa buong pamilya ng OFW1. Kaya mga kawan, dyan po nagtatapos ang ating kwento kasama si Ate Joyce. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aming pagtuklas sa mga kwento ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Naway nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, aral at pag-asa para sa ating mga OFW at bawat mamamayang Pilipino. Huwag kalimutang manatiling matatag at positibo sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Hanggang sa muli mga kawan, dito lang yan sa kwentong OFW ng OFW1. Ingat, God bless. Back to you, Doc Chi.